Dahil wala silang balon o kahit anong pagkukunan ng tubig sa isla, sa biyaya ng tubig ulan umaasa ang buong isla ng Zapatos. Pero ayon sa mga eksperto, hindi garantisadong malinis ang tubig ulan. Unsanitary ang rainwater? Yes. Hindi pwedeng inumin yun? No. Kailangan talagang isanitize yun kasi nami-mix in yung mga particles from the air, pollution, chemicals. So, magkakasakit ang mga umiinom ng rainwater madalas. Pero bakit nga ba walang nahuhukay na tubig sa isla ng Zapatos? Mostly, it's on the topography. Meaning, ang groundwater is mostly found on islands wherein there are hills so that the ground is deep, wherein groundwater is present. Groundwater ang tawag sa tubig na naiipon sa pagitan ng mga bato sa ilalim ng lupa tuwing umuulan. Mas maraming groundwater na nakukuha kapag mas malawak ang lupa at meron itong mga bundok. Makatutulong din kapag may mga puno at halaman. Pero kung titingnan ang isla ng Zapatos, puro bato ang kalahati nito. Manipis ang lupa at halos walang punong tumutubo. Kaya ilang beses man silang gumawa ng balon, tubig alat at buhangin ang kanilang nahuhukay kalaunan. Ang nakikita nyo dito ay aerial view ng Zapatos Island. Ito ay less than 1 square kilometer ang laki nito. Ang DNR, minap out niya lahat ng mga small island barangays sa buong Pilipinas, yung less than 1 square kilometer ang laki. At halos lahat ng mga ito, walang groundwater, walang tubig, halos pareho ng sitwasyon ng Zapatos Island. Eto siya sa mapa, makikita ninyo meron siyang highlight na dilaw, kasi ibig sabihin yan, small island barangay yan na walang tubig. Tingnan natin kapag zoom out natin yung buong mapa ng Pilipinas. Yung nakikita nyo pong dilaw, lahat po yan, lahat ng isla na iyan, halos walang groundwater source because they're all small island barangays. To be exact, 5,691 islands. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, sa mahigit 7,000 islang matatagpuan sa Pilipinas, mahigit 5,000 ang walang malinis na supply ng tubig. Ang kanilang solusyon, isang teknolohiya na may kakayahang gawing tubig tabang ang tubig alat. Kasi ang mga island barangays, it's either they rely on rainwater, groundwater, or going to other islands for their water. Pero alam naman natin na that's very costly on their end. So, may process na tinatawag na desalination, which makes use of an infinite resource in those islands, which is salt water. Sa ilalim ng sistemang ito, papasok ang tubig alat sa isang filter para masala ang mga bato, buhangin at iba pang dumi. Pagkatapos, daraan ito sa reverse osmosis kung saan paghihiwalayin ng asin at tubig para ang tubig alat ay maging tubig tabang. Daraan ito sa post-treatment hanggang sa maging malinis na itong tubig inumin. Dahil solar-powered ang buong proseso, hindi kailangan ng kuryente para mapagana ang sistemang ito. 6.5 million pesos ang halaga ng isang solar-powered modular desalination facility. Malaking halaga, kaya sa ngayon, nasa proseso pa ng paghahanap ng pondo ang DNR. Umaasa sila na sana may mga pribadong kumpanya na interesadong tulungan ang mga isla tulad ng Zapatos. Sana umulan. Maraming tubig. Kasi kapag umulan, sahurin nyo na lang. Sahurin na lang namin sa ulan. Yung mga tadyaw, banga, na sahurin na lang namin para makatubig kami.
Habang hinihintay ang biyaya mula sa teknolohiya, patuloy sa pagdarasal ang mga taga-isla. Kung hindi sila marinig ng gobyerno, sa kalangitan sila magsusumamo. Sana nga, magbiyaya na ng ulan ang kalangitan.